Magandang araw po mga kababayan. Kamusta po kayo? Welcome po sa AJ Commentaries. Dito po, tayo po yung tatalakay muli at mag-uusap-usap tayo. Magbibigay tayo ng ating mga komentaryo at opinion patungkol sa mga nangyari at naganap sa ating politika sa Pilipinas at ganoon din sa gobyerno in general. Sa pagkakataong ito mga kababayan, gusto ko lamang po sanang talakayin o bigyan ng pansin at opinion itong trending ngayon na nangyari o pinag-uusapang maigi dahil sa isang journalist ano, na si Christian Esquera dahil sa kanyang pagiging pagbanat sa Administrasyong Marcos. Alam po ninyo, marami po sana akong gustong sabihin sa pagkakataong ito pero sinusubukan kong i-concise ano mga kababayan para mas maging maikli ang oras natin. Alam po ninyo, si Christian Esquera, alam naman po natin yan eh. Yan eh, obviously, suportado ang mga grupo ng Dilaw ano o Pink ngayon, mga liberal kumbaga. Di natin alam kung officially member siya niyan pero sa kanyang mga podcast sila ng mga kanyang kasamahan obvious naman na hindi lang sila basta anti-Duterte, sila ay talagang makadilaw no, maka-pink. Tayo po sa pagkakataong ito hindi naman tayo maka-Duterte, hindi rin tayo dilaw, tayo po ay dun lang sa depende sa sitwasyon ano, kung ano ang nangyayari at kung ano ang tama, dun tayo. Kung anong mali kahit sino pa sila, eh, mali sila. Ganun lamang po 'yan. So, sa ginawa po niya mga kababayan, maraming nagalit dahil, sinabihan niya atang hindi tayo nagkakamali, sinabihan niyang tanga o, um, hindi para bang hindi alam o kasabwat ano, kung di man tanga ang ating presidente, eh, kasabwat siya doon sa mga insertion. Kasi siya nga naman ang pumipirma, eh, 'di po ba? 'Yun ang punto dun, eh. Masyado nilang tinutuligsa si BBM. Pero ang katotohanan mga kababayan, etong mga dilaw na 'to, kung puwersa lang naman nila ang pag-uusapan mga kababayan, ilang beses na sila nilampaso ng mga Duterte. Ilang beses na silang, dahil nga magaling ang grupo ng mga DDS sa mga ganyan, eh, 'no, yung mga propagandang sinisira, character assassination ano, at nabiktima sila niyan. Kaya nga marami din silang mga kandidato hindi makalusot-lusot. 2019, 2022, ngayon na lang ulit nakabalik 2025 'no, si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan. Pero gano'n pa man, aside from political aspect mga kababayan, hindi ko sinusuportahan ang liberal, ang dilaw at pink mga kababayan dahil sila po ay left-leaning. Hindi po kasi ako left-leaning na na tao mga kababayan. Ako po ay right ang ideology ko, no? Right-wing ideology. Ako po yung tapos ng political science mga kababayan. Ako po ay conservatism ang aking pinapaboran kaysa sa liberalism. Sa ibang video ko po ipapaliwanag ko anong pinagkaiba ng right and left or moderate or center ano mga kababayan. Sa pagkakataong ito, malinaw sa akin na bagamat sinasabi ng mga DDS na si BBM ay weak na presidente, ang katotohanan, yung weak o mahinang presidente yung sinasabi nila ay bukod tanging presidente na nakapagpakulong ng mga taong hindi makanti ng lipunan. Hindi dating untouchable na si Kibuloy, napakulong niya. Si Duterte mismo, nakakulong. At yun sa flood control issue na matagal nang binulgar ni Presidente Digong Duterte mismo, 2020 pa lang sinabi na niya at noong 2017 or 2018, sinabi rin nila Marcoleta at nila Andaya na mayroong 332 billion kung di tayo nagkakamali sa halaga na questionable at dapat tuunan ng pansin dyan sa DPWH. Pero wala po silang ginawang investigasyon kung di tayo nagkakamali at ganoon din, wala sila man lang pinakulong. Ngayong pinasimulan ng investigasyon ni BBM, marami na po nakakulong pero marami pang dapat ikulong. Tama naman yun. Pero para sabihin na walang ginagawa, eh hinay-hinay lang kasi maraming nakakulong. Nakakulong si Jingo Estrada, si Bong Revilla, bagamat nabigyan ng bail at yan hindi tayo sang-ayon bakit nga naman nabigyan ng bail yan pero yung iba hindi nabigyan ng bail. Pare-pareho naman sila ng mga kinakasangkutan. At hindi lamang yan mga kababayan, yung judge na nagbigay ng bail kay Bong Revilla, eh siya ring judge, kung di tayo nagkakamali, kung siya rin ang judge na nag-absuelto sa kanya sa pork barrel.
Pero hinatulan naman yung kanyang chief of staff na guilty o convicted o conviction. So, hindi natin alaman talagang nangyari diyan. Ang alam lang natin kung ano ang nilabas sa balita na binigyan ng bail si Bong Revilla. Ganon din si Bonoa naman na bukod tanging ah, miyembro ng gabinete, sinusubukan pang maging state witness. Kaya ngayon may mga duda ang taong bayan at di natin yun maiaalis sa kanila. Ganon din, pero may mga nakakulong pa rin ang mga diskaya, pero kulang pa. Alam natin na kulang pa, pero may ginagawa. Kaya nga may nakukulong eh. Ang dating administrasyong Duterte, wala namang pinakulong eh. Dahil sa flood control eh. Pero ang katotohanan, yung hinahanap nating mga ghost project, di ba sa kanila nagmula yan? Sinabi rin naman ng mga diskaya kung saan sila nagsimula at kailan sila nagsimula ng mga malalaki nilang mga proyekto. So ang punto lamang po natin mga kababayan, itong mga DDS na sinasabing weak si BBM, obviously hindi totoo. Mali. Ganon din naman ang mga dilaw. Sa pagkakataong ito, talaga bang si BBM pa ang aatakihin ng mga dilaw? Hindi ba di ba dapat nga makipagtulungan sila? Kasi alam naman nating ayaw nila sa mga Duterte. Pero bakit nila babanatan si BBM kung si BBM mismo ang nagpapakulong sa mga taong dapat managot? Tapos anong plano nila? Baka ang plano nila makuha lang ang suporta at makinarya ng gobyerno tapos pag naluklok sila, banatan naman nila si BBM. Dapat hindi ganon. Dapat doon tayo sa tama. Gusto nyong matalo yung Duterte, alam naman nating lahat mga kababayan, mga kandidato nila hindi naman makalusot pagka umandar ng propaganda ng mga Duterte. Maliban sa 2025 na dalawa may nakalusot. Pero na-drain sila mga kababayan. Kahit sila Trillanes noon, hindi makabalik eh. Si Leni Robredo mga kababayan, maganda sanang kandidato kontra Duterte. Pero kung ganyan ang mga alipores ni Leni Robredo, yan din ang hatak sa kanya pababa. Imbis na makipagtulungan, dahil hindi naman sila inaatake. Wala namang ginagawa sa kanila. Ang ginagawa nga lang, magtrabaho eh. Nakukulangan sila, naiintindihan natin, pero minsan na rin sila nasa gobyerno. Nakakalimutan nila, panahon din ni Pinoy, yung mga pinagawa nilang mga banyo na walang mga pagitan, mga kababayan. Kaya nga ang moral lesson diyan, katulad din doon sa nangyari kay Alan Cayetano. Bago kayo bumato, siguraduhin niyo walang maibabato sa inyo. Ang nangyayari kasi, naghahanap kayo lagi ng masisisi, imbis na maipagtulungan kayo para mapaganda yung sitwasyon. Yun lamang po ang ating opinion diyan. Mamaya po ay ipopost ko naman po yung ating talakayan patungkol naman dun kay Alan Cayetano at ganoon na rin doon sa meron po akong video ginawa tungkol naman dun sa anong tingin natin na lalabas na mga possibilities sa darating na 2028 elections. Hanggang dito po muna. Kung di pa po kayo nakasubscribe, sana po subscribe kayo, comment at like. AJ Commentaries po. Salamat po sa inyo.